Um, napapansin ko through the years, marami mga adik sa casino, yung iba nagpapakamatay, yung iba nagurimentado pa nga, Resorts World, I believe many years ago. How can we put a stop to this? Dapat, alam ko imposible to, pero gusto ko manggaling sa inyo, anong klaseng programa meron kayo na enough is enough. Kapag may nakita kayong tao na talamak na sa sugal, sobra na, hindi niya napigilan magsugal at araw-araw na siya diyan natutulog, you ban them, you stop them. Well, Kung malaki ng talo, stop these people from playing kasi ang dami na natin palagi nababasa sa dyaryo. Ilan na nagpakamatay, lumundag sa building kasi ubos na yung pera. Ilan nagpakasagasa dahil na-wipe out yung savings ng family. Ilan na yung, meron pa isang nagkurimentado. How can you, anong programa meron kayo? first of Sports activities, okay ako doon. Pero magbigay kay certain persons because that person came to you and asked for assistance or asked for help dahil meron siyang project or something like that. Nandun po sa minutes of the meeting. Okay, voluminous yung minutes of the meeting pero i-research ko ulit para ipakita sa iyo. salamat Although maliit na amount yun, pero still, pag dumami maliit na amount yun, ipag-add mo, malaki na rin lalabas noon. Mr. Senator, I also want to clarify because nasa approval din sa board doon. Yung pong financial medical assistance, normally sa individual po yun. Binibigay po natin yun. Meron pong budget na maliit ang PAGCOR. Lahat po nung lumalapit. But we have very strict requirements. Pero individual po, Mr. Senator, ang payee ng check. May sakit na cancer, may sakit na... Hindi, may mga beauty, meron lumapit sa isang beauty pageant na humingi ng tulong at nasa minutes of the meeting niyo po ito. Tinulungan niyo. hindi po sa individual. Don't do that again. Opo. Okay. I don't want to see that again sa inyong mga minutes of the meeting. Papakita ko sa inyo mamaya. Opo. Thank you po. Kung kayo tutulong, dapat sa grupo. At kung gusto niyo tumulong sa mga kawang-gawa, give it to Red Cross, give it to DSWD, PGH, Children's Hospital. Doon niyo ibigay. Tapos without advertising. Kasi pangit naman, bibigay ka ng pera sa Children's Hospital tapos maglalagay ka ng PAGCOR doon. Hindi pwede. Hindi po nag-advertise pag nagbibigay. I know. Kaya nga, pag nagbigay kayo, more on CSR ninyo, more on sa kawang-gawa siguro, charity. Pag may mga cancer, opo. may Yung mga po, kidney cancer, dialysis. meron pong dialysis. Maliit lang po, Mr. Senator, but I just want to clarify again that we give it to the individuals, hindi po sa grupo. Yun po ang talagang araw-araw, siguro po merong mga easily 50 ang nabibigyan ng ganun, Mr. Senator. Individual po. Financial medical assistance classification po yun. Anong status ng mga PIGO ngayon? We have tuloy po lahat ng PIGO. In fact, yung po ngayon ng malaking portion ng revenue that PAGCOR derives from. Slot machine winnings of Satellite Operations Group, Casino Filipino Ronquillo, Casino Filipino Malate are subject to a 20% final withholding tax regardless if the player winner is a non-resident alien individual not engaged in trade or business within the Philippines. According to Section 25 of the National Internal Revenue Code of 1997, as amended, the imposition should be 25% final withholding tax. So nabigyan nyo ng 5% break. Ito man nabanggit ng mga casino establishments. Ito po ay nasa COA report. Can I refer the matter to our head of legal? Your Honor, our branches, like those you mentioned, owned by PAGCOR are subject only to 5% franchise tax. Winnings po ito. Winnings. Winnings po ito. Ito yung kapag nanalo ang isang player, regardless kung siya ay resident o non-resident, siya ay tumitira sa Pilipinas o siya ay foreigner, dapat 25% withholding tax ang ipinapataw doon sa kanyang winnings. Bakit po 20% lang? Nasaan po yung 5%? Hindi ba napunta kay Eddie yun? Sir. Good morning, Mr. Chair. Actually, the tax rate
for winnings is 20% under the train law. There was an amendment and BIR confirmed it also. It's 20%. So may bagong law na ngayon? Yung train law po, I think it was passed 2 or 3 years ago. 2 or 3 years ago. Itong Well, Mr. Chair, Ito BIR ay- is here. They can confirm okay, the tax go rate. ahead, BIR. So ibig sabihin hindi nyo ni-update yung COA? For the yes, yung tax code po natin nakalagay po is 20% po ang tax on winnings. It used to be 25%. Ngayon dahil dun sa train law, 20%. so So ibig possible sabihin because of train law, nakatipid po itong mga winners. So kumbaga mas pinaboran ng ating train law itong mga nanalo sa sugal at para sila ay mas malaki pa ang kanilang kikitain. Dapat sa train law natin, mas malaki ang ipapataw na kasi syntax kung tutuusin. Gaming dapat mas lakihan pa yung withholding tax sa mga nanalo sa sugal. So ang ibig mong sabihin, because of the train law, I didn't see that train law. Binanggit mo ako, ngayon ko lang narinig yung, alam ko yung train law, pero ang gusto, ibig mong sabihin, nakapaloob sa train law, sa amendment, na kayong mga sugarol, magsugal lang kayo magsugal, one to sawa, huwag kayo maglala, may 5% kayong leeway na dati 25% sisingilin namin sa inyong winnings, ngayon 20% na lamang. Show it to me na may ganun sa train law. What does it say? Does it include foreigners? Wait, first, Mr. Chair. Section 24B, rate Okay. of tax on certain passive income. So ang nakalagay po dito is 20%. A final tax of rate of 20% is hereby imposed upon the amount of etc. Winnings po kasama doon. Winnings. So mahaba ho yung provision. Actually, pataas Winnings po yan. from gambling? Was it specifically Actually ho, mentioned? that's one issue ngayon na tinatake. No, gusto ko lang malaman kung winnings from gambling, from casino. Kasi kung naka-specify dyan, then isa ako sa mga, dahil ako, member ako ng Ways and Means Committee, isa that we have to revisit that. Mr. Chair, that's actually the problem. There's no definition of winnings in the tax code or O, kaya nga. the definition of prices. So ano, winning sa stocks? Wala Winning akong definition, Your sa Honor. lawsuit? Winning sa ano? Kasi dapat specify dyan. Kasi kung akong tatanungin, dapat yung winning sa sugal, mas lalong taasan natin yung pagbubuwis dyan. Hindi natin babawasan ang pagbubuwis. Wala ho sir definition sa tax code. That's So, yun ang interpretation nyo lamang. Nakalagay doon winnings, hindi naman naka-specify kung winnings ba sa casino o winnings sa kung anumang gambling. walang nakalagay na definition po. Even prices are not defined. BIR, magkano ang withholding tax sa mga nanalo sa loto? sa Lotto po 20% din po. Pero as previously discussed po, Mr. Chair, merong cap lang yun yung 10,000 pesos po na Okay, pag more than that, yun po yung may final tax lang. Pag below po, wala po siyang final tax. Yung mga mabababang winnings po, hindi po final tax. yung sa loto is 20%. Yes po. Actually, lahat po ng winnings 20%. Kaso sa tax code, Pero it used to be 25. Kailan sabi nyo na because of the train law, so ngayon, binigyan ng konsiderasyon itong mga sugarol na mas mababa ang babayaran nilang buwis. Hindi rin namin sure, Mr. Chair, kung ano po yung intention ng Kasi it used to lawmakers be- when the time that train law was pero right now Okay. po 20%. Then that has to be revisited kasi para sa akin, kung gusto ng gobyerno natin ay makalikom ng mas maraming buwis, pumunta tayo dun sa mga pasugalan, dun sa mga alak, sigarilyo, etc. Kaysa naman pupunta tayo sa mga pagkain, mga noodles, etc. Pagkor, yung sinabit nyo sa amin, bakit selective kayo nung sinabit nyo sa amin na Minute. in yung minutes of the meeting? I I want you to submit as many as possible kasi yung sinabit nyo, parang pinipili nyo lang. Wala kami masyadong na-harvest doon dahil nilinis nyo na. hindi Dapat po, pag nagsabit kayo, we will- lahat.
Opo, I'm sorry about that, Mr. Senator. In fact, earlier, I had verbally instructed the corporate secretary to submit all, not select, all starting from the time that I had assumed office. Kung yun po ang request na all po, bibigay po natin lang. Okay. Meron kayong mga ipinasarang, in fact, kinancel mo ata, Alin? Mr. Tenko, Yes. kinancel nyo yung mga license ng ilang mga POGO. Marami na po. They're From, supposed to be on 2025 pa dapat ang kanilang license pero kinancel nyo early on. And what the yes. reason of canceling? That was the... Kasi ang ginawa nyo, 2025 pa dapat mga license nila, kinancel nyo, and then ang sinabi nyo, mag-renew kayo. No. Why do you cancel it para to ask for renewal? Anong logic behind it? No, what happened, Mr. Senator, was in May of 2023, we discovered that hindi po yung, I just want to clarify, nung inisyuhan po nung nakarang administrasyon, master licenses po, close to about 70 to 80 master licenses. Sa ilalim po nun, Mr. Senator, meron pong tinatawag silang service provider na they were allotted close to about maximum of 10 per master licensee. Ang nangyari po sa pag-aaral namin, because nung pong sometime in May, I think if it was the first week of May 2023, we discovered that yung pong service providers sa baba na hindi naman po nagbabayad ng kahit anong buwis, eh nandun po ang mga kalokohan tulad po nung mga they were not involved in gaming anymore. Nagkaroon po ng Okay, so kung pinakancel nyo for those reasons that you just gave me, yes. then wag nyo na silang utusan mag-reapply kasi kung utusan nyo sila, no, sir, kung utusan nyo mag-reapply, parang meron kayong iniintay, parang meron kayong ini-expect. For those POGOs na nagkaroon ng violation, cancel them perpetual. Na hindi na sila pwede mag-apply whatsoever because of those violations. Pero ang nakarating sa akin, pinaka-cancel ninyo, pagkatapos, maging yung mga walang violations, pinaka-cancel ninyo, bago pa mag-expire at pinare-reapply ninyo. Yes, ang nangyari po. Now, doon sa may mga violations, cancelin nyo na forever. Hindi siya pwede mag-apply. Why still allow them to reapply? I will give you the numbers, Mr. Senator, if you may allow me. From almost 200 licensees, we have not renewed those who are in violation of all the rules and regulations, and most especially those who were involved in fraudulent activities. And from close to 300, Mr. Senator, we're down to about 80 na lang po as of today. Very good. So, yung po, Mr. Senator, pinasara din po natin ang isang malaking hub ng POGO sa located in Clark, and it is also permanently closed. Yun din pong isang facility sa somewhere in Tarlac, naisara na rin po yung portion doon. So, definitely, as you had said, Mr. Senator, we did not renew all those who we thought were involved in any fraudulent or criminal activities. And ang renew na lang po namin are close to about 40 or less than 50 na lang po. And these are the legitimate operators of gaming who hindi na po mga Singaporeans, may Malaysians, may Indonesians, hindi na lang po puro yung Chinese. Ang gusto ko mangyari, you continue raiding all these illegal establishments tulad na nabanggit kanina, Yes. yung mga isabong na illegal at itong mga casino na walang mga permit. Gamitin niyo po yung intelligence funds niyo. Punta kayo sa PNP, samahan niyo yung PNP sa raid para masiguro na talagang ma-actionan. Hindi yung puro na lang kayo submit ng report and then walang action. Can I mention also that in the middle of January, a task force now created by the Office of the President, yun na nga po ang naging unang malaking resulta. Yung nabanggit ko po na isasubmit namin ngayong hapon sa inyo, yung naging raid po na malaki sa Bacoor, Cavite area.
At ito po, hindi na po mga building ang ginagamit, Mr. Senator. Mga malalaking bahay na po sa subdivision. So, we raided them. Media, we invited media, Mr. Senator. Nandun po ang broadcast and print media. Ito po Kasama- mga ni-raid ninyo, okay, na aware na po ako dyan. Opo. Ito mga pinagmamalaki ni-raid nyo, how long is it been operating until such time na na-raid nyo? Ang paniwala po namin, kasama sila doon sa mga hindi na po namin Gaano religyohan. katagal nga po? Palagay ko po kung nabigyan sila formerly ng license in 29, mga at least 3 to 4 years po. 3 to 4 Mga years? 3, mga siguro po kung 29, mga 3 years po 3 years. siguro. So sa loob ng 3 years, illegal sila at ngayon nyo lang na-raid. Hindi po. Dapat sa umpisa pa lamang na-raid nyo na. Hindi po. Ang sinasabi ko, they had licenses in the beginning. Nung hindi na po kami nag-renew nitong November, lahat po ng illegal pinupuntahan na namin. Yung 300 po kasi kaninang binanggit ko sa inyo, Mr. Senator, we're down to about 80 kasama na po yung SBPO. So that means meron pong mga 200 illegal na nandyan. Yun po ang pinupuntahan at rene-raid na po. And then dapat yung illegal na yan, masara na. Huwag na natin hintayin pa na another 1 year na bukas Hindi pa po. sila. Kaya po yung inuulat ko sa inyo kanina, last weekend. Kasi sir, if you keep them open and operating at hindi pa rin sila nagagalaw at naghihiring na tayo rito, and then after a month, 2 months, 3 months, bukas pa rin sila, pagdududahan na kayo. Opo. Kaya po, puspusan na ang pagre-raid po natin. At palagi ko po, ayoko lang magbanggit dito live. I know, pero dapat magbigay ka ng timetable. Kailan nyo po sa tingin nyo mapapatigil totally itong mga illegal gambling, itong mga isabong, itong mga sa online casinos na hindi nagbabayad ng buwis? Kailan po? Na ikaw mismo nagsabi, down to 80 na lang. So, but ang gusto ko marinig, down to 0. Hindi po. Down to 80 po yung legal, Mr. Senator. So, ilan na lang po natitira sa hindi Yung pong yung hindi illegal, na natin renew, yung tinatanong nyo po kasi kanina, Mr. Senator, o ano nangyari doon sa dating madami, yun po ang deemed illegal na dahil wala na po silang license, no? So, kung yung iba po, may balitang nag-aalisa na rin at lumipat na sa ibang bansa. Pero you're aware na marami pa rin illegal, di ba? Yes, that's why. So, yun ang sinasabi ko, dapat down to 0 tayo. Opo, we Maging will try our puspusan kayo best. kasi Yes, hindi nagbabayad ng buwis mo to eh. yes Diba? Mr. It's either Senator. they shut down or mag-legal sila at Yeah. magbayad sila ng tamang buwis. I totally agree with you, Mr. Senator, that yung illegal po talagang sakit na rin po sa ulo yun dahil ni piso po hindi nagbabayad ng buwis yung mga yan talaga. Okay. Mr. Chair. Mr. Chair. Sorry, clarification lang po yung sa tax kanina. Attorney Tibayan. Apo, hindi po ako privy sa findings ng COA, but I think po ang ina-assert nila at the time, kasi dati pa po, even during yung dating tax code natin, 20% na po yung winnings. Pero I think nanggagaling po sila sa fact po na ang naglalaro po are non-resident aliens Okay. not engaged in trade, which is subject to 25% final tax. So I think yun po yung lumalabas sa report. That they shouldn't have been filing 20% tax on winnings, but actually the 25% final tax So under 25B Mr. of the Tenko, tax code. so yung mga foreign nationals, whether Chinese, American, Australian, whatever the foreign nationality is, 25% ang kinakaltas nyo sa winnings o 20% lang? I will have to look into that, Mr. Senator. Your point, Attorney from the BIR, Kasi lumalabas dito sa ano ng COA na 20% lang ang charge. May mga players na mga non-resident alien, ang ifinay lang is 20% versus 25% dapat. can we enlighten? Mr. Senator, can I refer the matter to Attorney? Go ahead, Attorney Mr. Salvosa. Chair, we will check regarding siguro case to case kasi kung na-identify na alien, non-resident, then they have to we will be complying with the 25%. Hindi ko lang sir alam do sa findings kung ilan yung nakita ng COA na ganun ang charge ng PAGCOR, but it's 20 and sabi nga ng BIR it would be 25 with non-resident alien. Balikan niyo po yung record niyo sa Casino Filipino Ronquillo, Casino Filipino Malate, na kung saan 20% na plug down. Siguro nakita ng
BIR and then COA na ang mga nanalo ay foreigners and yet 20% lang ang tinax. Yes, we will look back on the record na sa Because foreign record. sounding names, di ba, nagpapakita ng ID kapag nananalo, nakita siguro na foreign national sila, na dapat 25% ang chinal sa kanila and yet 20% lang. So sayang pa yung 5%. Yes, Mr. Chair. We Kasi will look. kapag hindi, meron, ando na yung pagduda na yung 5%, baka napunta kay Eddie. Di ba? So alisin natin lahat ng duda, dapat stick tayo by the book. Yes, Mr. Chair. Okay. Now, napapansin ko through the years, marami mga adik sa casino, yung iba nagpapakamatay, yung iba nagurimentado pa nga, Resorts World, I believe many years ago. How can we put a stop to this? Dapat, alam ko imposible to, pero gusto ko manggaling sa inyo, anong klaseng programa meron kayo na enough is enough. Kapag may nakita kayong tao na talamak na sa sugal, sobra na, hindi niya napigilan magsugal at araw-araw na siya diyan natutulog, you ban them, you stop them. Well, Kung malaki ng talo, stop these people from playing kasi ang dami na natin palagi nababasa sa dyaryo. Ilan na nagpakamatay, lumundag sa building kasi ubos na yung pera. Ilan nagpakasagasa dahil na-wipe out yung savings ng family. Ilan na yung, meron pa isa nagkurimentado. How can you, ano programa meron kayo? First of all, with regard to banning customers, we are strictly implementing that. Most especially those that we know that are addicted already. So, ang talagang ginagawa po namin, may ban. Meron din po, Mr. Senator, na members of a family, let's say, wife or children, na sumusulat po confidentially sa PAGCOR, requesting already us to ban. So, I'm aware of that, sir. Ang tanong ko, sir, paano natin mapa-stop nga yung mga sobrang pagka-addict na hindi nire-report ng kanilang mga family na malaki nang natatalo at the end of the day, sa sobrang laki ng talo, nagpapakamatay, nag-suicide ba? Meron pa nga nagurimentado. So meron ba kayong klaseng sistema na minomonitor ito mga players na para hindi dumating sa punto na may magbuwis ng buhay? To be honest, wala po kaming ganong programa ngayon. Ba't hindi kayo makapag-isip ng programa, No, sir? we are now, what we have now is we're talking to an NGO. Our group, GLDD, is now talking to an NGO na yung pong sa counseling and yung po ang isang programang fina-finalize na and hopefully maisara na po namin yun. They are a very known group na sila po ay nagka-counsel doon sa mga addicted, hindi lamang sa gaming kundi sa ibang mga bagay. And we are seriously considering to hire them to become our consultants so that matulungan kaming mag-guide and makausap din po yung mga customer na I appreciate that counseling. Maganda po yan, na programa na yan. Pero what I'm trying to say here is, meron dapat kayong sistema o monitoring. Halimbawa, sa isang tao, si Juan, on that certain particular table or casino, halos araw-araw na siya pupunta at ang laki na ng talo niya. And then you have to investigate who is this guy? Saan ba galing itong pinanunugal niya? Di ba? And then, based on that investigation, nakita nyo na beyond his means na yung perang pinasusugal niya, then put a stop. Huwag nyo na antayin pa na may magtawag na kapag-anak. Opo, we will look into that, Mr. Senator. Thank you for your suggestion. So, bigyan niyo po ako ng programa ninyo next hearing na meron na kayong ganong klaseng sistema in place para masiguro natin na monitor nyo lahat ng mga talamak na sugarol. Huwag natin intayin pa may lumapit na kamag-anak. Opo, we will look into that immediately, Mr. Senator. Whether this is local or foreigners. Kasi may mga foreigners din mga nagpapakamatay. Meron din ng mga, dumadami po mga scammer natin. Dumadami mga scammer gawa nitong sa casino. Na adik sa casino ng scam. Nagnanakaw para may pang-casino. Nangungutang, wala ng pambayad para mag-casino. Marami mga buhay nasisira. Marami na akong alam, mga kaibigan kong mga negosyante, mayayaman noon, now down. Kasi nag-addict sa casino. Do something about this. We adhere to your suggestion and we will make a report to you. Tutuloy din po namin yung sa
at i-report namin yung final na doon sa counseling na binabanggit ko. Anong grupo po Your yun? Honor, Salamat po. Yes, okay. Yes, Mr. regarding No? to the related topic at hand, I would like to respectfully suggest there should be first a determination sa customer na may capacity siya to play. Kasi kung walang capacity to handle the vice or the habit, then una pa lang, huwag na siyang pagsugalin. Kasi po ang nakakalungkot, wala namang means to sustain the vice. Maring nabigyan lang ng kamag-anak. As a frontliner, kami po ang nakaka-observe. Nabigyan lang ng kamag-anak, napadalan sa abroad. Hindi niya po mabibigyan ng pahalaga yung hindi naman niya in-earn. So at the onset pa lang, wala siyang capacity to do that, then wag nang pagsugalin. It's counter profit but it is for the benefit of the citizen po. Pagcor, Mr. Tenko. We will thank you for your suggestion, and as I mentioned earlier, as soon as I get back to the office after the hearing, I will call the group that is in charge so that we can start brainstorming on your suggestion and the suggestion here of a fellow Pagcorian, I think Sean, and we can put together a program and we will submit to you such program. And if I may add, Mr. Cao, thank you. It reminds me of many complaints already I received from my radio program from OFWs na nasa abroad na winaldas yung mga pera yung pinapadala sa Pilipinas ng kanilang mga mister, ng kanilang mga anak na punta sa casino. So you have to come up with a system na ma-monitor nyo. Ito mga anak ng mga OFWs o asawa ng mga OFWs, I don't know how you do it. Do something about it. Na dapat sila ay baban ba sa casino or allowed sila mag-play lang one time or totally wag na muna sila mag-play ng casino. Kasi like Mr. Cao is saying, na which I really totally agree, dapat meron kang capacity na mag-play ng casino. Kung ikaw ay umaasa lamang ng sustento galing sa kamag-anak sa abroad, wala kang karapatan magsugal sa casino. We will look into, as I had mentioned earlier, both suggestions are very valid and we will look into it and come up with a program, Mr. Senator. So sa next hearing, gusto ko po magbigay na po kayo sa amin ng suggestions so na nirecommend nyo na po Yes. sa lahat ng mga casinos na may permit sa inyo, paano ma-implement po yun. We will do that, Mr. Senator. Sa ngayon po, ilan ang mga kamag-anak na ipinaban? I will be second guessing if I give you, pero I will also submit that to the committee. Kung ilan po yung nakaban sa amin. How is it being done? Pag halimbawa mayroong isang kamag-anak pumunta na pinaban yung kanilang relative, paano masiguro na talagang ban na yun at hindi na makapasok sa anumang casino sa buong Pilipinas? Well, very heavy po ang fine. Paano nga ginagawa po yun? Well, we give all the different casinos the name, the picture, and naka-attach po doon yung request ng pamilya, pero at pagkatapos po binibigay po namin sa iba't iba. There are instances, Mr. Senator, I would Names, pictures, kung nagbago na yung mukha niya, kung siya ay nag-disguise, kung siya ay nag-sombrero, kung siya ay nagbigote, di wala na. Dapat face recognition, wala ba? Hindi ba kaya ng mga casino yung face recognition? Baka po yung malalaki, I think they're slowly implementing na the new AI. I've heard that the IRs now are testing now AI or facial recognition. You should require all these casinos. Kaya nila yan. Marami silang pera. Yun naman po sa So no. I want you, all these big casinos especially, require them na magkaroon sila ng AI sa kanilang mga pinto. So may facial recognition, lahat ng pumapasok. Para yung mga pinaban ng mga kamag-anak, pagpasok ng casino, ito yung nakaban. Kahit na siya magbigote, kahit na siya magsombrero, makikilala pa rin. Huwag yung picture lamang. Kasi kung picture lamang asahan, come on. You must be kidding. Titingnan na saan? Sa taas na sa TV, sa CCTV, naka-monitor, ain't gonna work. Oh. So dapat may facial recognition. Okay. Matic na yun AI. Pag pasok ng pinto, kasama to sa na-plug down, pa-stop security. Opo. Bibigyan din namin kayo ng ulat because in 2023, Mr. Senator, I know there were cases, may mga nahuli po na nag-attempt na bumalik pa rin. And the casino is fined, Mr. Senator. I know, pero ang fine is napakababa, 100,000 lamang.
On the first offense. Palaki po ng palaki yun. Bakit hindi natin mas malaki-lakihan para mag-higpit yung mga casino? From 100,000, why not make it 500,000? First offense. Second offense, 1 million. Titingnan The po second offense, natin. 1 million. No, make it big. Ang laking kinikita ng mga casino nito eh. Ang Titingnan dami na sinira ng buhay, di casino mga 1 million, di naman masisira yung operations ng casino. Opo, we will look into that. Dapat maging stick to kayo din sa mga casino. Although, kailangan din natin mga casino dahil kumikita din ng gobyerno dyan, pero timbangin natin. Dapat may pagkakamali silang konti, finance sila na malaki-laki para maging stick to sila.